Nasa mesa ako, nag-e-enjoy sa mid-morning na kape na dinala ng assistant ko, kahit na artificial sugar ang ginamit niya. Nagbanta ako na magpapalit na lang sa black tea. Iniisip ko ang tungkol sa copyright issue na kailangan ng agarang solusyon, pero ang federal na gobyerno ay nagpapaliban sa paglabas ng sensitibong material. Mabagal sila, gaya ng dati, na nagpapahirap sa paggawa ng kahit ano. Ang mga empleyado ng federal ay nagpakita ng labis na incompetence, iniiwasan ang responsibilidad maliban kung may direktang utos. Nagtataka ako kung ilang tao ang humawak ng isang sulat bago kumilos. Nakatigil ako, hindi makalipat sa susunod kong proyekto at nahaharap sa pagkalugi sa pinansyal kung kinakailangang sirain ang mga bagay. Ang pag-usbong ng liberal na mga alalahanin ay nagpahirap sa mga simpleng bagay, binabago pa nga ang mga titulo ng trabaho. Pakiramdam ko ay masyado na akong matanda para sa kalokohang ito. May isang batang babae dito para makita ka, sabi ni Jackie Stud, pagpasok sa opisina ko. Ayaw niyang sabihin ang pangalan niya pero iniabot sa akin ang litratong ito. Habang tinitingnan ko ang litrato, napuno ako ng pangamba. Anak ng baka, naisip ko. Bakit ngayon? Ito ay litrato ni Sharon, ang ex ko, at ako sa araw ng kasal namin, na kinunan 18 taon na ang nakalipas. Ipinapaalala nito sa akin ang sakit, panloloko, at luha. Ipinapalagay ng mga tao na bumalik ako para magpagaling ng sugat, at tama sila. Noong panahong iyon, hindi ko naiintindihan ang pera o kapangyarihan, pero nagbago na ako simula noon. Tanungin mo siya kung siya si Susan o Sandra Press, sabi ko, inaabot kay Jackie ang isang USB drive sa isang Ziploc bag. Kung siya nga, ipakita mo sa kanya ang video dito. Kung gusto niya ng kopya, ibigay mo sa kanya ang lahat at ibalik mo sa akin ang orihinal. Bumalik ka pagkatapos, at sasagutin ko ang mga tanong mo. Sa edad na 42, niyakap ko ang pagiging binata. Ang maikli kong kasal kay Sharon Grace McCormack ay sumire sa tiwala ko. Ngayon kailangan itong paghirapan ng mga tao, na mahirap. Ako ay 6 feet 4 inches ang taas na may 38 inch na baywang, tumitimbang ng 200 pounds. Nagwo-workout ako sa gym sa loob ng 2 oras pagkatapos ng trabaho. Ang aking brownish-black na buhok ay bahagyang nagiging kulay abo, at napapalingon pa rin ako. Mayroon akong ilang casual na relasyon, ngunit ang kasal at pag-ibig ay hindi para sa akin. Mga 1 oras ang lumipas, bumalik si Jackie, na iniwang bukas ang pinto. Ipinaliwanag niya na ang batang babae ay mayroon pa ring maraming tanong. Umupo siya, na ang seryosong mukha ay nagpapakitang hindi siya aalis nang walang sagot. Tinitingnan ako gamit ang kanyang mga mata na kulay esmeralda, naghintay siya na magsalita ako. Alam mo ba kung sino sa kanila? Sandra, sagot niya. Sino siya, at bakit siya gulat na gulat? Umiyak siya, na nagsasabing, sinungalingan kami sa buong buhay namin. Kung tama ang puso ko, sinungalingan din siya. Si Sandra ay isa sa kambal na magkamukha. Ang clip na nakita mo ay ang huling salita ng kanyang ina sa akin bago ang aming unang pagdinig sa diborsyo, 7 buwan bago ipinanganak ang kambal. Nalaman ko ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng mga kaibigan at hindi ako naabisuhan na siya ay buntis. Ang iba pang mga bagay sa stick ay nagdedetalye kung ano ang mangyayari kung taken ko sila. Ang kanyang ama, noon ay nasa CIA, ay nagpatalsik sa akin sa FBI sa pamamagitan ng mga maling paratang dahil galit siya sa akin. Ang mga dokumento ay nagpapahiwatig na mayroong kontrata sa buhay ko kung makikialam ako sa kanila. Siya ay isang makapangyarihan at mapanganib na tao. Diniborsyo niya ako para pakasalan ang dating matalik kong kaibigan, na ilang buwan na niyang kinakasama. Sa pagkakaalam ko, siya ang kanilang tunay na ama. Paano niya ako natagpuan, at ano ang gusto niya? Natagpuan ni Sandra ang isang lumang larawan sa kanilang atak na may pangalan mo, ginugol ka sa Google, at nakilala ka. Natagpuan din niya ang orihinal na sertipiko ng kasal at mga papeles ng diborsyo.
Sinubaybayan ka niya sa pamamagitan ng Facebook at iba pang mga paghahanap sa web. Dumating siya para maghanap ng bone marrow match para sa kanyang kambal, na nauubusan na ng oras. Bakit sa akin pupunta? Hindi ako ang kanilang ama. Walang katuturan, sagot ko. Ang kanyang ina ay kasama ang kanyang ama mga buwan bago ko siya nakilala. Siniguro ng kanyang ama na pinaghihinalaan ni Sandra ang isang bagay at kinumbinsi ang mga doktor na magsagawa ng DNA test sa panahon ng bone marrow test. Hindi si Mr. Press ang kanilang biological na ama. Ano sa tingin mo? Ang ekspresyon ni Jackie ay naging isang malaking ngiti habang nabubuo ang mga luha sa aking mga mata. Kung tama si Sandra, ibig sabihin ay nagsinungaling sa akin ang ex ko noong mga nakaraang taon. Nagtataka ako kung ako nga ang kanilang ama. Alam kong may kaugnayan siya sa iyo noong una ko siyang nakita, sabi ni Jackie, tumatayo. Mayroon siyang hitsura na nagpapakitang malinaw. Handa ka na ba para sa marahil ang pinakamalaking pagkabigla sa mga nakaraang taon? Jack, ipadala mo ang impormasyon sa stick sa aking mga publisher. Sabihin mo sa kanila na ilabas ito sa paraang hindi matutunton pabalik sa akin, at huwag ibunyag ang aking pangalang panulat dahil maaaring nasa panganib pa rin ang aking buhay. Bigyang diin na kailangan itong gawing publiko ng mabilis. Pagkatapos ay maghanap ng isang tao na magsagawa ng mabilis na DNA test at magtakda ng appointment. Kung ako ang kanilang ama, gusto ko ng patunay kapag hinarap ko ang kanilang ina. Kung totoo ito, kailangan ko ng litigation lawyer para ipaglaban ang aking mga karapatan bilang magulang. I-clear mo ang aking schedule. Kailangan kong pumunta sa ospital ni Susan ASAP, sabi ko. Ngayon na. Sandra, pumasok ka at magpakilala, tawag ni Jackie. Pumasok si Sandra, at sa sandaling nakita ko siya, alam ko na. Kamukha niya ang aking nakababatang kapatid na babae noong 16 siya. Nabulunan ako, napuno ng emosyon. Sabay kaming umiyak ni Sandra. Kumuha si Jackie ng ilang litrato gamit ang kanyang telepono para kunan ang pagbabagong ito sa buhay at pagkatapos ay iniwan kaming mag-isa. Si Sandra at ikaw ay may appointment para sa blood testing sa 1:00. Nangako sila ng rush job, at siningil ko ito sa corporate card, sabi ni Jackie nang bumalik siya. Inayos ko rin para makilala mo ang kapatid mong si Barbara sa cell sa 3 at nagpareserba ako ng pribadong mesa. Kailangang makita ni Sandra kung ano ang ginagawa natin. Sisiguraduhin ni Barbara na aalagaan ang kanyang mga anak. Alam niyang mayroon kang importanteng balita sa pamilya. Nakatayo ako roon, emosyonal at hindi sigurado, pinagmamasdan si Sandra. Lumapit si Sandra sa akin. Napakarami kong tanong. Niyakap ko siya ng mahigpit habang isinasara ni Jackie ang pinto. Mahirap tanggapin na maaaring isa akong ama. Mukhang nararamdaman din iyon ni Sandra, nanginginig habang umaalis kami sa opisina ko. Sinubukan naming panatilihing parang pagkuha ng baby steps para malaman ang lahat. Pagkatapos ayusin na i-email ng klinika ang ulat, umalis kami para sa isang late lunch. Nalaman ko na lumiban si Sandra sa paaralan at nagmaneho buong araw hanggang sa kailangan niyang magpahinga sa isang istasyon. Galit na galit ako na gagawa siya ng isang bagay na napakadelikado ngunit pinigilan ko ang aking dila, na pagtanto na maaaring nagre-react ako na parang isang overprotective na ama. Ipinapaalala rin ito sa akin ang isang bagay na gagawin ko sa kanyang edad. Pagdating namin sa cells, napansin ko ang kotse ni Barb. Alam kong narito tayo para makilala ang kapatid mo, pero bakit inayos ito ni Jackie nang hindi muna nakikipag-usap sa iyo? Tanong ni Sandra. Malapit mo nang makita kung ano ang nakita namin ni Jackie noong una naming nakilala ka, sagot ko. Ipaliwanag nito kung bakit naniniwala kami na ikaw at si Susan ay mga anak ko at kung bakit ako nagulat nang bumalik ang test na positibo. Pwede ba kitang tawaging Dad? Tanong ni Sandra. Tumawa ako at ngumiti. Gusto ko iyan. Ang Cells ay isang family restaurant, isang hakbang na mas mataas kaysa sa Red Lobster na may mahusay na reputasyon. Agad kaming dinala ng may-ari at hostess sa aming pribadong booth.
Nag-order ako ng isang bote ng champagne at dagdag na mga tissue. Nakatalikod sa amin si Barbara, kaya hinilingan ko si Sandra na maghintay habang lumalapit ako. "Hi, sis, salamat sa pakikipagkita sa akin," sabi ko. Tumingala si Barbara at sinabing, "Mukhang masaya ka. Anong nangyayari?" "Barbara, tumayo ka. May gusto akong ipakilala sa iyo," sabi ko habang lumalapit si Sandra. "Ito ang anak ni Sharon, si Sandra." Lumingon si Barbara at tumitig, na mukhang nakakita siya ng isang mas batang bersyon ng kanyang sarili. Magkatulad ang kanilang mga katangian, mahabang brunette na buhok, mataas na cheekbones, maliliit na tainga, mapusyaw na asul na mga mata, at mainit na mga ngiti. "Oh Diyos ko," bulalas ni Barb. "Paul, dapat sana'y binalaan mo ako. Hindi ka panipaniwala ito. Gaano katagal mo nang alam ang tungkol sa kanya?" "Mga 5 oras, sabi ni Sandra nang may emosyon. Gulat ko siya sa opisina niya. Alam agad ni Jackie at Dad. Sa pagkakita ko sa iyo, naiintindihan ko kung bakit. Bumalik ang server na may mga tissue at naunawaan kung bakit kailangan namin ng privacy." Ipinaliwanag ni Barbara, sa pagitan ng mga luha, na 3 pang tao ang sasama sa amin, kaya inilipat kami ng hostess sa isang mas malaking mesa. Tinawagan ni Barbara ang kanyang asawa para sumama sa amin at inabisuhan ang aming mga magulang na pumunta kaagad, na tinatawag itong isang emergency sa pamilya. Tinanong ni Mom kung may mali, ngunit sinabi ni Barbara na hindi niya maipaliwanag. Lahat kami ay emosyonal. Nakatanggap ako ng text mula kay Jackie na sinasabing inilabas ng publisher ang impormasyon at mapapanood ito sa 6:00 na balita. Kapapanatag pa lang namin pagkatapos ng aming unang baso ng champagne nang dumating ang asawa ni Barb at ang aking mga magulang. Tumawa ako, naririnig ang malakas na boses ng aking ama. Dapat ay may magandang dahilan para dito. Tumayo kami ni Barbara para batiin sila. "Mom, Dad, Lou, gusto kong ipakilala sa iyo ang anak ni Sharon, si Sandra Press," sabi ni Barbara nang may pagmamalaki. Agad na nakilala ng aking ina ang pagkakahawig at malawak na ngumiti, na puno ng pagmamalaki. Sa wakas ay nagkaroon siya ng apo na babae na palagi niyang gusto. Natigilan ng aking ama, hindi makapagsalita kahit isang beses. Nang sa wakas ay nagsalita siya, sinabi niya, "Nakikita ko ito, ngunit mahirap paniwalaan." Umupo ang aking ina sa tabi ni Sandra, hinahawakan ang kanyang kamay ng mahigpit, masyadong emosyonal para magsalita. Nag-order ang aking ama ng 2 pang bote ng champagne, nakitang-kita ang kanyang pagmamalaki. Matapos mapuno ang aming mga baso, tumayo ako kasama ang akin. "Kailangan kong magpaliwanag," sabi ko, habang nagsimulang mag-record si Sandra gamit ang aking telepono. Ibinahagi ko kung paano kami nagkita at kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Pagkatapos ay tumayo ang aking ama. "Sandra, hindi namin kailangan ng DNA test para kumpirmahin ang alam na namin. Maligayang pagdating sa aming pamilya. Mayroon kang 2 pang tiyahin na makikilala sa lalong madaling panahon. Ipinapangako namin sa iyo na palagi mong ituturing ang pamilyang ito na iyong tahanan." Kinuha ni Sandra ang telepono at nagsalita. "Pumunta ako rito para hanapin ang katotohanan. Hindi alam kung ano ang matatagpuan ko. Binago ng araw na ito ang lahat para kay Dad at sa akin. Hindi namin alam hanggang ngayon. Ang pakikipagkita kay Aunt Barb ay nagpakita sa akin kung ano ang walang pasubaling pag-ibig. Mararamdaman din ng kambal kong si Susan." Sinuri ko ang mesa habang lahat ay nagiging emosyonal, kahit na ang aking ama, na hindi kailanman umiyak, ay may mga luha sa kanyang mga mata. Itinaas ng aking ina ang 2 daliri, umiiyak ng mas malakas. Kinunan ko ang masasayang luha ng lahat bago ko itinigil ang recording. Idinagdag ni Sandra ang impormasyon niya at ng kanyang kapatid sa aking mga contact at tinext si Susan, na ipinakita sa akin ang video na ipinadala niya. Ang mensahe ni Sandra ay nagsasabing, kung totoo ang iniisip namin, kukumpirmahin ng DNA test. Panoorin ang 6:00 na balita. Pag-ibig,
Ang iyong kambal. Tinanong ng aking ina kung hindi pa rin siya naniniwala. Ipinakita ni Sandra sa kanya ang mga litrato ni So at ng kanyang sarili. Inutusan ng aking ina ang mga kopya para sa kanyang laptop, na ipinapakita ang mga ito sa buong screen para makita ng lahat. Pagkatapos ay pinatay ni Sandra ang kanyang telepono at ibinalik ito sa kanyang pataka, na nagpapatanto sa akin na walang nakakaalam kung nasaan siya. Tumunog ang aking telepono. Si Susan ito. Tumayo ako at lumayo para sagutin ito. Napansin ng aking ama na lumuluha ako at tumingin sa akin ng may pagtatanong. Sinabi ni Sandra nang hindi binibigkas ang salita, kapatid ko. Tumango ang aking ama na nakakaintindi, at sinagot ko ang tawag. Hello, si Susan ito. Matapos mapanood ang video, kailangan kong tumawag, sabi niya. Hindi ako makakauwi hanggang alas 7 dahil humihinto siya sa istasyon ng pulisya para sa isang update kay Sandra. Nagpapanggap akong walang alam. Narito kanina ang mga pulis at iniwan ang kanilang card. May ideya ka ba kung ano ang dapat kong gawin? Pakitunguhan siyang panoorin ang alas 6 na balita at bigyang pansin ang ibinunyag tungkol sa akin. Sabihin sa kanya na magsasalita ka kapag wala ang iyong mga magulang at ipakita sa kanya ang video. Ibigay mo sa kanya ang aking numero at hilinggan siyang mag-text muna bago tumawag. Mauunawaan niya pagkatapos panoorin ang balita, sagot ko. Kapag mayroon na tayong patunay ng DNA, maaaring dalhin ni Sandra at ako ang buong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Susan. Matapos ipaliwanag ang mga aksyon ni Sandra para tulungan ka, ikakalat ng pamilya ang salita. Hindi ko alam kung ilan ang darating, ngunit ang mga makakaya ay darating. Ipinaliwanag ko kung bakit. Humingi siya ng pamilya. Sabi ko, sa pamilya Patterson, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Kung hindi ako tugma, maaaring may iba, tulad nito. Tanong ni Susan, nag-aalinlangan. Walang alinlangan. Makikita mo, sabi ko nang may halakhak. Kami ay mga estranghero, pagkatapos ng lahat. Nag-usap pa kami ng kaunti bago magpaalam, at sumagot siya ng may ginhawang hikbi. Matapos mag-order ng hapunan, ipinaliwanag ko sa pamilya kung bakit narito si Sandra. Agad na nagsimulang mag-buzz ang mga cellphone, tumatawag sa iba para ikalat ang salita at tipunin ang mga potensyal na tugma. Ang aking ina ay kumuha ng responsibilidad sa pag-oorganisa ng lahat. Sandra, paano ka nakarating dito? Tanong ng aking ama. Dinala ko ang aking lumang 1,974 na Voyager van. Ito ay isang hakbang na mas mataas kaysa sa isang rent-a-wreck, tumawa siya. Ito ay nasa parking lot ni Dad. John, dalhin mo ang van na iyon sa aking dealership bukas ng umaga. Hindi siya magmamaneho pabalik doon. Isang himala na nakarating. Siya rito, sabi ng aking ama nang may pagkapirmi. Sa kanyang edad, mayroon kang kasing daming sentido komon na katulad niya. Determinado siya. Ano ang balak mong ibigay sa kanya? Tanong ko. Maaari siyang pumili ng isa, sagot niya nang may kindat at ngiti. Kung makakapili ako, ito ay magiging isang 4x4. Gusto ko ang labas, sabi ni Sandra. Sumagot ang aking ama nang may malaking ngiti, dahil gusto nating lahat ang labas. Kung pinapayagan ng panahon, kami ay nangingisda, nagka-camping, o nangangaso. Nagsimula siyang magpaalala tungkol sa tag-init na natutunan kong mag-waterski at barefoot, na nagbabahagi ng maraming kwento na parang naglilitis siya. Iginigiit ng parehong magulang ko na manatili si Sandra sa kanila para sa gabi, na sumasang-ayon na hindi magiging tama para sa amin na magkasama. Pagkatapos ng hapunan, dinala sila ni Dad sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay dinala ito pauwi. Tuwang-tuwa ang aking ina, na nagbabalak na sirain ang kanyang bagong apo. Umabot hanggang 1:00 ng madaling araw si Dad para makauwi sila. Bandang 10 p.m., tinawagan ako ng investigador ng pulisya. Inabot siya ng 2 oras para kumpletuhin ang isang background check sa akin. Ang media ay nagbubunyi sa mga tanong tungkol sa impormasyong inilabas ko. Tinalakay namin ang sitwasyon at mga kaugnay na problema.
Ang pagkakita sa 3 henerasyon sa video ay sumagot sa marami sa kanyang mga tanong. Sinabi ko sa kanya na nagpapamadali kami ng mga DNA test para kumpirmahin ang aming relasyon at na si Sandra ay kasama ng aking mga magulang. Kapag nakumpirma na, babalik kami para tingnan kung tugma ako kay Susan. Hinilingan ko siyang bigyan kami ng ilang oras at nangakong i-update siya sa aming pag-unlad. Sinabi sa akin ni Susan kalaunan na nagulat siya pabalik sa kanya tungkol sa aming talakayan. Muli kong kinakaharap ang aking nakaraan, ngunit sa isang bagong pananaw. Sa pagkakataong ito hindi ako matatakot sa kapangyarihan at pera ng pamilya ng aking ex-wife. Gagamitin ko ang media, ang mga korte, at ang katotohanan sa aking kalamangan. Mayroon akong mga mapagkukunan, ang patunay, at isang lumalaking determinasyon. Hindi ako naghahangad ng paghihiganti, kundi hustisya sa pamamagitan ng katotohanan. Handa akong harapin ang 4 na tao at ang federal na pamahalaan. Kinabukasan, nasa opisina ako para tiyakin na ang anumang pagbabago sa schedule ay hindi gaanong makaapekto sa akin at nagtatakda ng mga gawain para kay Jackie habang wala ako. Patuloy na sinusuri ni Jackie ang mga email account tulad ng isang overprotective na ina. Tinatanong ako tungkol sa aking araw at kinukuha ang lahat ng mga detalye na kaya niya. Sa totoo lang, hindi ako nagsasawang tumingin kay Jackie Stoddard. Noong kanyang kabataan, dapat ay naging pangarap siya ng bawat binatilyo. Ang kanyang natural na istilong brown na buhok ay nagpatingkad sa kanyang malambot na mga katangian, at ang kanyang mga mapanuring kulay emerald green na mga mata at buong mga labi ay nakabibighani pa rin. Bilang isang solong lalaki, madalas kong hinahangaan siya ngunit nagpapasalamat ako na hindi niya ako nahuli na tumitingin. Sa wakas, natanggap niya ang mga resulta ng DNA test, iprinint ang mga ito, at bumulalas, kumpirmado. Ikaw ang kanyang ama. Agad na tinawagan ni Jack ang lab para ipadala ang impormasyon sa espesyalista ni Susan at nagsimulang maghanap ng pinakamatigas na litigation lawyer sa New York. Matapos suriin ang ilan, pinili niya ang pinakamahusay at nag-ayos ng Skype chat. Sumang-ayon ang abogado na magtrabaho sa isang percentage basis, nagtitiwala na ito ay isang slam dunk. Sa patunay ng DNA, hahabulin namin ang aking ex-wife, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga magulang dahil sa pagkakait sa akin ng aking mga karapatan bilang magulang. Ang mahigpit na utos ng korte laban sa akin ay dudurugin, na nagpapatunay ng kanilang sinadyang aksyon. Ang ipinagpalagay na kontrata sa aking buhay, kahit na hindi totoo, ay magpapakita ng kanilang mga pagtatangka na takutin at kontrolin. Nakita ng abogado ang potensyal para sa isang malaking kaso, kahit na bago pa man kasangkot ang gobyerno. Sinabi ko kay Jackie na ipadala ang isang kulay abo at nababalutan ng alikabok na kahon mula sa safe sa aking bagong abogado. Naglalaman ito ng legal na patunay na sinubukan ng ama ni Sharon na sirain ang aking karera at kasal. Inabot ng maraming taon upang kolektahin ang ebidensyang ito sa pamamagitan ng iba't ibang antas ng pamahalaan. Nalaman ko kalaunan na inilabas ng pulis ang video, na ginawang isang naglayas na anak na babae ang kwento na natagpuan ang kanyang biological na ama para iligtas ang buhay ng kanyang kapatid, na nagdulot ng isang media frenzy. Mom, kumpirmado. Sabi ko sa telepono. Ako ay isang ama, 2 beses pa. Salamat sa Diyos. Maging handa nang umalis bukas ng 7 a.m. mula sa Carlot. Ikakalat ko ang balita. Tinawagan mo na ba ang iyong mga anak? Tanong ni Mom. Nasa daan na kami ngayon, nagmamaneho ng isang fully loaded 2 taong gulang na Ford Explorer. Papuntang Igo, New York. Pinangunahan kami ni Sandra at ako, kasama ang aking mga magulang sa isang tour bus at 33 iba pang sasakyan na sumusunod. Papunta na ang tribo nang tumunog ang aking telepono. Sinagot ni Sandra at inilagay sa speaker. Sinusubaybayan ka ng CNN, sabi ni Susan matapos ang aming pagbati. Mayroong isang tour bus na may karatula na nagsasabing darating na ang mga Carlsen. Isa sa 141 ang dapat na tugma. Well,
Mayroon kaming DNA test na nagpapatunay na siya ang aming ama. Mayroon akong bagong 2 taong gulang na Ford Explorer, sagot ni Sandra. Sabi ni Dad kung makumpirma, maraming pamilya ang darating, pero hindi ko inasahan ito, paliwanag ni Susan. Binigyan ako nito ng bagong pag-asa. Hindi ko akalain na hindi ko maalala na ganito ako kasaya. Ipinamalita ng pamilya ni Dad, at nagsilabasan ang mga tao. Marami akong nakilalang kamag-anak kaninang umaga, kakailanganin ng maraming pagpapakilala para maalala ang kanilang mga pangalan. Nakilala ko ang una, pangalawa, at kahit pangatlong pinsan. Ipinagmamalaki ko ito. Gusto kong palitan ang apelyido ko sa Carlsen, pahayag ni Sandra. Hindi ko alam na may mga pamilyang ganito. Labis akong napuno, halos lumiko ako sa kalsada. Doon ko napagdesisyonan na isulat ang kahanga-hangang karanasan na ito sa susunod kong libro. Pinag-uusapan pa rin ng mga anak ko ang mga karanasan ni Sandra nang sinabi ni Susan na kailangan na niyang umalis. Kapapasok pa lamang ng kanyang ina sa silid. Dad, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Sandra. Nakita kong naging emosyonal ka, sobrang emosyonal. Paano mo inaasahan na magiging pakiramdam ko? Natuklasan ko na mayroon akong 2 anak na babae na pinalaki ng aking ex-wife at dating kaibigan nang hindi ko alam. Ang isa ay masigla at puno ng buhay, ang isa naman ay nasa bingit ng kamatayan. Ang isa ay napakalakas at independyente na naglipat siya ng mga bundok nang hindi nag-iisip, katulad ng gagawin ko, at gusto niyang kunin ang aking pangalan, tugon ko ng may pagmamalaki, labis na emosyonal. Sagot ni Sandra, sobrang nakatuon ako sa pagligtas ng buhay ng kapatid ko, hindi ko naisip ang epekto sa iyo. Hindi ako isang magandang match dahil naman ako ang isang depektibong gene mula sa aming ina. Ang mga problemang emosyonal na idinulot ko ay mararamdaman sa loob ng ilang araw. Mapapatawad mo ba ako sa pagpasok sa buhay mo, na binabaliktad ang lahat? Hindi. Iyon ang tungkol sa pamumuhay. Binigyan mo ang lahat ng isa pang taong mamahalin. Binigyan mo ako ng pagkakataong maging isang tunay na ama, sabi ko habang lumuluha. Mahal na mahal kayo ng iyong mga lolo't lola. Ipinagmamalaki ako ng aking ina. Ang makita ang kanyang mukha sa iyo ay nangangahulugan ng lahat. Ikaw at ang iyong kapatid ay naging paborito niya sa pamamagitan ng karapatan sa kapanganakan. Sinisira niya kami. Nag-shopping kami. At kung binilhan niya ako ng F, binilhan din niya si So, tumawa siya, na sinasabing mayroon siyang mga taon ng pagsira na dapat habulin. Ganyan si Mom. Mahihirapan kang ilayo siya sa iyo. Alam ko. Sinubukan ko, sabi ko. Ipagyayabang ito ni Barb at ng aking mga kapatid na babae sa loob ng ilang linggo. Sa huli, ito ay magiging isang alamat ng pamilya na ibabahagi sa loob ng maraming taon. Nalaman namin na sa sandaling makita ni Sharon ang live news feed tungkol sa aming pagdating, nagsimula siyang magkaroon ng matinding panic attacks. Ang mga pader na itinayo niya ay nagigiba. Hinarap siya ni Susan, na nakaramdam ng sigla at lakas, sa sandaling patayin niya ang kanyang telepono. Mom, bakit mo itinago ang katotohanan tungkol sa aming tunay na ama? Tanong ni Susan. Nang hindi siya makakuha ng sagot, mas diniin niya ito, itinago mo ang katotohanan sa amin, gumawa ng mga desisyon tungkol sa aming buhay. Anong karapatan ang nagbigay sa iyo para maglaro ng Diyos? Kahit si Dad ay hindi alam. Kung hindi nalaman ni Sandra ang tungkol sa kanya at hinanap ang katotohanan, hahayaan mo ba akong mamatay? Walang sagot si Sharon, hindi inaasahan na lalabas ang katotohanan. Kinamumuhian ng kanyang ama si Paul mula sa simula at ginawa ang lahat para itaboy siya. Sa kabutihang palad, pumasok ang doktor ni Susan sa sandaling iyon. Nakatanggap kami ng DNA mula sa isang lalaking hindi namin kilala, na nagpapatunay na siya ang biological na ama ni Susan. Pupunta siya para masuri, at may magandang pagkakataon na siya ay isang bone marrow match. Dapat siya ay narito bukas ng hapon, at para sa kanyang proteksyon, siya ay babantayan, sabi ng doktor bago umalis. Mom,
Darating ang aking biodad kasama ang 140 iba pa kung sakaling hindi siya isang match. Gusto niyang bigyan ako ng pagkakataong lumaban, pahayag ni Susan. Nanganganib siya sa kanyang buhay para tulungan ako. Bakit? Tanong ni Sharon. Para sa kanya at sa kanyang pamilya, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Bagamat estranghero ako sa kanila, ako ay pamilya, at ang pamilya ang nauuna, sagot niya. Kailangan mong malaman na kamukha namin ang ina ng aming tunay na ama. Panoorin mo ang video na ito. Nagpapatunay ito ng lahat. Pinanood ni Sharon ang video ng pagkikita ng aking pamilya kay Sandra. Walang alinlangan na ang tatlong henerasyon ay nagbahagi ng parehong mukha. Hindi na niya maitatanggi ang katotohanan. Mayroon ng ebidensya ang kanyang mga anak na babae, at bumabaliktad ang mga aksyon niya at ng kanyang asawa. Pagkatapos ay may isang lalaki na lumitaw sa pasukan ng silid ni Susan na humihingi kay Sharon. Nang aminin niya na siya si Sharon Press, inabutan siya nito ng malaking legal na sobra, na nagsasabing, "You have been served." Napaluhod si Sharon, umiiyak. Si Susan, galit na galit, ay walang awa. "Mom, bakit naglagay si Grandpa ng kontrata sa buhay ng aking biodad?" Tanong ni Susan. Alam na hindi siya makakakuha ng sagot. Kakaalis lang ni Arnold Franklin Press sa isang corporate meeting. Habang naglalakad siya sa hallway, inabutan siya ng mga legal na papeles. Naupo siya sa reception area para basahin ang mga ito. Ang unang dokumento ay isang demanda laban sa kanya at sa kanyang asawa dahil sa pagkakait kay Paul ng kanyang mga legal na karapatan bilang ama ng kanyang mga anak na babae. Ang pangalawa ay laban sa kanyang mga in-laws at sa kanyang sarili, na inaakusahan sila ng pagsasabuatan para sirain ang kasal at karera ni Paul. Malinaw na naghahanap ng paghihiganti si Paul, na hinihingi ang nag-iisang kustodiya ng kanyang mga anak na babae. Ikinatwiran niya na kung hindi siya natagpuan ni Sandra, hindi niya malalaman ang tungkol sa kanila. Nag-claim siya ng moral abandonment, na nagmumungkahi na hahayaan nina Sharon at Arnold na mamatay si Susan para panatilihin ang kanilang mga lihim. Mahirap patunayan ang kabaligtaran sa korte, dahil sa media coverage. Naalala ni Arnold noong sila ni Paul ay mga roommate sa unibersidad at mga kalaro sa football. Pareho silang nanligaw kay Sharon, ngunit nakuha siya ni Paul. Si Arnold pa nga ang naging best man sa kanilang kasal. Gayunpaman, hindi kailanman sinang-ayunan ng ama ni Sharon si Paul dahil sa kanyang background. Kinumbinsi niya si Arnold na ligawan si Sharon, at sumang-ayon si Arnold, sa impluwensya ng kanyang ama. Pinanatiling abala si Paul sa mga FBI assignments, na iniiwan sina Sharon at Arnold na magkasama. Sa kalaunan, naging magkasintahan sina Sharon at Arnold habang si Paul ay undercover sa loob ng 2 buwan. Hindi alam ni Sharon na siya ay buntis, akala niya ang kanyang mga missed periods ay dahil sa stress. Tuwang-tuwa, nakita ng kanyang ama na naghain kaagad si Paul ng diborsyo. Nang ipanganak ang kambal, alam nila na si Paul ang ama, ngunit naipaalis na ng kanyang ama si Paul sa trabaho sa pamamagitan ng mga maling paratang. Inabot ng 4 na taon bago nalinis ni Paul ang kanyang pangalan, kung saan umalis siya sa lugar na kahihiyan. Samantala, nagpakasal sina Sharon at Arnold at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Ang mga hindi na-edit na tape ay magpapatunay ng sabuatan sa pagitan ng ama ni Sharon at ni Arnold upang sirain ang kasal. Nagtataka ngayon si Arnold kung paano tutugon si Sharon kapag lumabas ang katotohanan ito. Dumating kami ni Sandra, at ang grupo sa aming huling hintuan ng gabi bandang 9 PM pagod na pagkatapos ng 14 na oras na pagmamaneho. Nag-order kami ng magaan na pagkain sa aming mga silid at agad na nakatulog hanggang sa 5 AM na wake-up call. Umalis kami ni Sandra ng maaga dahil mayroon akong lihim na pakikipagpulong sa pulis at isang kinatawan ng FBI. Umalis ang iba pang grupo sa 7 AM para sa 6 na oras na pagmamaneho. Ibinaba ako ni Sandra sa Igo Police Department, kung saan nakilala ko si Detective Peter Rogers at FBI Agent Chad Gerido. Tinalakay namin ang pagtatanong ng aking dating biyenan sa loob ng mahigit 1 oras at kalahati.
Ibinigay ko ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa aking abogado at nag-iwan ng USB stick na may lahat ng aking ebidensya. Inilagay ako sa opisyal na proteksyon hanggang sa umalis ako sa bayan na may security escort. Dinala ako sa ospital para magpakuha ng dugo para makita kung maaari akong maging bone marrow match. Habang papalapit ako sa pribadong silid ni Susan, narinig ko sina Sandra at Susan na nag-uusap. Kinilala ako ng mga tauhan ng ospital sa pamamagitan ng aking pangalan sa pagsusulat, at pumirma ako ng isang libro para sa isa sa mga nurse. Pumasok ako sa silid ni Susan. Dad, gulat na sabi ni Sandra. Hindi ko inaasahan na darating ka ng ganito kaaga. Susan, ito ang aming ama, si Paul Carlsen. Mukhang marupok si Susan, maluwag ang kanyang balat, at ang kanyang mukha ay sumasalamin sa pagiging malapit ng katapusan ng buhay. Sa kabila nito, malawak ang kanyang ngiti, at ang kanyang mga mata ay maliwanag sa pag-asa. Susan, minamadali nila ang pagsubok. Dapat itong matapos sa loob ng 30 minuto. Nagche-check-in ang iba pang miyembro ng pamilya sa kanilang mga hotel. Ang aking mga magulang ay nagpapakuha na ng bone marrow at makikita ka sa lalong madaling panahon. Kung may higit sa isang match, plano ng doktor na gawin ang isang double transplant ng sabay-sabay sa parehong braso. Sabi ko, sinusubukang pigilan ang aking mga emosyon. Umiyak si Susan. Naupo ako sa gilid ng kanyang kama at hinawakan siya hanggang sa huminahon siya. Kumuha si Sandra ng litrato naming dalawa na umiiyak ng mga luha ng kagalakan at kaganhawahan. Nagliliwanag siya sa pagmamalaki, at tama lang. Napagtanto ko kung gaano karami ang nagawa niya, at labis akong napuno nang makita ang aking dalawang anak na babae na magkasama sa unang pagkakataon. Lola, Lolo, pumasok kayo at makilala ang kapatid ko, sabi ni Sandra. Kaming 5 ay nag-usap ng mahigit 1 oras hanggang sa pumasok ang doktor ni Susan, na nakangiti. Ang aking ina at ako ay perpektong match para kay Susan, sabi ni Dr. Proctor. Tinanong kung handa na kaming mag-check-in para sa operasyon sa 6 AM kinabukasan, pareho kaming sumang-ayon. Bumulong ang aking ama, salamat sa Diyos. Nanalangin kami para sa isang himala sa buong paglalakbay. Hindi mo ba kailangan ang pahintulot ng aking mga magulang? Tanong ni Susan. Karaniwan, oo. Ngunit nakatanggap kami ng court order ngayong umaga, salamat kay Mr. Carlsen. Pinapayagan kaming magpatuloy kung siya o isang kamag-anak ay isang match. Sumang-ayon ang hukom na hindi inuuna ng iyong ina at ng kanyang asawa ang iyong mga pangangailangan, paliwanag ni Dr. Proctor. Sasakupin ni Mr. Carlsen ang lahat ng gastos na hindi sakop ng insurance. Ngumiti si Sandra. Hindi ako nagulat, sis. Sa ginawa ni na Mama at Arnold, walang pagpipilian si Dad. Legal, wala siyang karapatan, kaya ginamit niya ang mga korte para pigilan ang anumang pagkaantala. Pagkatapos ay ipinaalam sa amin ng isang security guard na malapit na kaming mapanood sa pambansang balita. Pinalitan ni Susan ang TV sa CNN, na nagbunyag ng aking pagkakakilanlan bilang may akda ng isang tanyag na serye ng libro na nagkakahalaga ng tinatayang $40 milyon. Namangha sina Sandra, Susan, at ang doktor. Tumingin sa akin ang aking mga magulang na gulat na gulat. Wala silang ideya, iniisip na isa lamang akong independyenteng corporate financial advisor. Diyos ko, Dad, sabi ni Susan, nabasa ko na ang lahat ng iyong mga libro. Napakahusay. Tumawa ako. Pagkatapos masira ang aking dating buhay, kinailangan kong muling likhain ang aking sarili. Ang pagsusulat ang aking therapy. Ang tagumpay ng unang libro ay isang turning point, at lumago ito mula doon. Pinananatili kong napapanahon ang aking mga libro, na ibinubunyag ang hilaw na katotohanan tungkol sa mga sitwasyon sa mundo, pananaw ng lipunan, at moralidad, gusto man ito ng mga tao o hindi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nag-check-in ako sa isang ospital kasama ang aking ina.
Gusto ng aking bagong anak na babae na makasama ako sa isang silid, ngunit hindi ito pinapayagan ng seguridad ng ospital. Ginugol ni Sandra ang gabi sa pagtakbo sa pagitan ng tatlong magkakaibang silid. Tinawagan ng aking ama ang ilang kamag-anak para i-update sila. Hindi natuwa sina Sharon at Arnold nang dumating sila pagkatapos ng trabaho. Ang kanilang saloobin ay sinalubong ng lamig. Sinabi sa kanila ni Susan na siya ay inihahanda para sa operasyon at makakatanggap ng isang double bone marrow transplant sa umaga dahil sa isang court order. Paano? Tanong ni Sharon. Mom, Arnold, ang aking biodad at ang kanyang ina ay perpektong match. Pareho silang nagdodonate para makakuha ako ng double dose at ganap na gumaling, sabi ni Susan. Mom, alam mo ba kung sino si Jason Blackstone? Siya ang paborito mong may akda. Well, si Jason Blackstone ay isang pen name para kay Paul Earl Carlson, ang aking biodad. Namutla sina Sharon at Arnold. Inasahan nilang mawawala ang kaso sa korte, ngunit ipinakita ng net worth ni Paul na hindi siya naghahabol ng pera, gusto niya ng hustisya. Palaging naniniwala si Paul sa batas at kaayusan, na ginawa siyang isang matagumpay na ahente hanggang sa kanyang pagwawakas. Mom, alam mo ba na nasa kustodiya ng FBI ang iyong ama buong araw? Baka gusto mong magtanong kay Lola para makita kung nasa bahay siya. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit nangyayari ito? Gusto naming malaman ni Sandra, sabi ni Susan na may malaking ngiti. Si Sandra ay nasa isang lugar sa ospital, alinman sa silid ni Dad o kay Lola Patterson, kung gusto mo siyang makita. Kami ni Sandra ay nasa silid ko sa ospital na tinatalakay kung paano niya haharapin ang kanyang ina nang matagpuan siya ni Sharon. May kumatok na security guard at sumilip. Mr. Carlson, alam mo ba kung ano ang Jackie Stoddard ID? Binuksan niya ang pinto, at pumasok si Jackie. Si Jackie ay naging sidekick ko sa loob ng 10 taon. Sinusuportahan ko siya sa kanyang diborsyo pagkatapos mabuntis ng kanyang asawa ang kanyang assistant. Siya ay 35 na ngayon at isang solong ina na nag-a-adjust pa rin sa buhay single ngunit suot pa rin ang kanyang singsing sa kasal na brilyante. Mahal siya ng aking pamilya at ako, at madalas kong itanong kung bakit hindi siya nakakita ng sinuman. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Narito ako para gawin ang lagi kong ginagawa, alagaan ka. Sinabi ni Dr. Proctor na mananatili ka rito nang hindi bababa sa 3 araw at pinaghihinalaan na isa kang match. Ang iyong braso ay aabutin ng 1 linggo para gumaling ng sapat para sa magaan na aktibidad. Nag-book ako ng pribadong jet at isang hotel gamit ang corporate card, paliwanag ni Jackie. Nag-text sa akin si Sandra, Dad, FYI, mahal ka niya. Hindi niya kayang lumayo, tinaasan ko siya ng kilay. Sumilip ang guard. Sharon at Arnold Press gusto kang makita. Papayagan mo ba silang pumasok? Pagkatapos lang silang kapkapan, sabi ni Jackie. Ano ang relasyon mo kay Mr. Carlson? Tanong ng security officer. Ako ang kanyang fiancé. Hindi mo ba nakita ang aking singsing? Sagot ni Jackie. Commendat sa akin si Sandra at sinabi, sabi ko sa iyo. Tumawa ako habang pumapasok sina Sharon at Arnold. Nagsalita si Sandra, Dad, hindi ko pagkakatiwalaan ang dalawang ito kahit isang sandali. Sinusubukan lang nilang takpan ang kanilang mga likod. Hindi mo alam ang kalahati nito, Sandra, panimula ni Jackie. Ang abogado ng iyong ama ay may video na nagpapakita na tumatanggap ng tseke ang iyong stepfather mula sa iyong lolo bilang kabayaran para sirain ang kasal ng iyong mga magulang. Kung magtagumpay, pamamahalaan niya ang pananalapi ng iyong mga lolo't lola sa loob ng 3% taunang bayad. Paano mo nalaman na totoo ito? Tanong ni Sharon. At sino ka? Mom, siya ang fiancé ni Dad at isang master researcher. Ang pangalan niya ay Jackie Stoddard. Mas pinagkakatiwalaan ko siya kaysa sa iyo, sabi ni Sandra ng mariin. Namutla ang mukha ni Sharon. Inilalayo na ng kanyang mga anak na babae ang kanilang sarili sa kanya, at wala siyang magawa. Nagsasalita ng totoo si Jackie. Sharon, paliwanag ko.
Inutusan ko ang aking abogado na ilabas ang lahat ng video at audio tape sa FBI, kasama na ang isang liham mula sa iyong ama na inaamin na binayaran niya ang mga pag-record. Ang pagkamuhi ng iyong ama sa akin ay napakalaki, hindi siya nagmamalasakit sa gastos o kung sino ang ginamit niya para makuha ang gusto niya. Totoo ba ito? Tanong ni Sharon. Si Arnold na nakikita ang kanyang ekspresyon, alam niyang totoo ito. Napagtanto ni Sharon kung ano ang nawala sa kanya nang diborsyuhan ko siya, ang tanging lalaki na tunay na nagmahal sa kanya. Jackie, isang payo, huwag mong hayaang manipulahin ka ng iba tulad ng ginawa nila sa akin. Paul, gusto kong makipag-usap sa iyo ng mag-isa pagkatapos ng operasyon. Sa ngayon, kailangan kong umuwi at magmuni-muni. Sandra, sasamahan mo ba ako sa kotse ko? Tanong ni Sharon. Sabi ni Sandra, babalik ako sa lalong madaling panahon, Mom. At kailangan kong ayusin ang ilang bagay. Jackie, bantayan mo si Dad hanggang sa bumalik ako. Pinanood namin silang umalis. Nagpigil si Sharon hanggang sa lumabas siya, pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Parehong naiintindihan namin ni Jackie na wala siyang ideya kung ano ang nagawa hanggang ngayon. Si Arnold, na ipinanganak na may gintong kutsara, ay naparalisa sa takot. Lumabas ang katotohanan, at nawasak ang kanilang buhay. Hindi na siya pagkakatiwalaan ni Sharon. Paul, kinatatakutan ko ang araw na ito. Akala ko hindi ka nababalik. Kung nagkita tayo ng hindi sinasadya, maipagwawalang bahala ko ito, pahayag ni Arnold. Hindi ko nakita na mangyayari ito. Pinakamabuti na umalis ako at huwag nang magsalita pa. Umalis siya, na iniwan kaming mag-isa. Tumingin ako kay Jackie, na ikinapula niya sa unang pagkakataon. Tinitingnan ko siya sa paraang dapat tumingin ang isang lalaking umiibig. Sa isang pagkakataon, binubuksan ko ang aking sarili. Nilalaro ba niya ako? Sa wakas ay inaamin na ba niya ang kanyang tunay na nararamdaman? Mahal ko ba siya bilang isang kaibigan o higit pa? Alinmang paraan, ginaisang ako ng aking mga anak na babae. Nabubuhay ako sa anino ng iba, nakakahanap ng kagalakan sa kanilang pananabik sa halip na lumikha ng aking sarili. Jackie, marami tayong pag-uusapan habang ako ay nagpapagaling, sabi ko ng malumanay. Ginaisang ako ng mga huling ilang araw na ito. Naging kampante ako, nanirahan sa sidelines sa halip na maging nasa laro. Paul, nang madiborsyo ako, sumali ka. Bata pa ang aking mga anak. Higit ka pang ama sa kanila kaysa sa kanilang sariling ama. Mula sa mga laro ng baseball hanggang sa mga sayaw ng ama at anak na babae, palagi kang naroroon. Alam ko kung bakit binabayaran mo ako ng husto, higit pa sa karaniwang rate. Gusto mong tiyakin na ang mga bata sa iyong puso ay inaalagaan, Jackie sabi. Sa kanilang mga kaarawan, palagi kang lumalagpas, na ginagawa silang inggit ng kanilang mga kaibigan. Sa panahon ng mga bakasyon sa tag-init, dinala mo kami sa mga espesyal na paglalakbay, na lumilikha ng mga alaala sa habang buhay. Sinasagot mo ang kanilang mga tanong tulad ng isang ama. Mahal ka nila, at mahal mo sila. Ang tanging problema mo ay ang iyong takot sa pangako. Sinubukan kong magsalita ngunit hindi ko kaya. Tama, si Jackie, at tinamaan ako ng husto ng kanyang mga salita, gayon din ang mga salita ni Sandra. Lumapit ako kay Jackie at umupo sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin ako sa kanyang mga mata, na tinitipon ang aking mga saloobin. Dinaya ako ni Sharon. Tinakat ako ng kapangyarihan ng kanyang ama. Ipinagkanulo ako ng aking matalik na kaibigan. Nabuhay ako na may patuloy na banta sa aking buhay. Inilagay ko ang aking sarili sa protection mode hanggang ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko ito napagtanto. Ngayong alam ko na, maaari na ba tayong pumunta sa ating unang tunay na date, o huli na ba para sa atin, tanong ko. Inabot ka ng napakatagal, matandang hanggal, sabi ni Jackie bago ako halikan. Ay text ko ang ating mga anak para sabihin sa kanila na magkasintahan na tayo at inaayos ang mga bagay-bagay. Sigurado ka ba sa sarili mo? Sabi ko. Tinext ko si Sandra,
Pinasalamatan siya at tinanong kung okay lang ba ang lahat. Sumagot si Sandra, hindi alam ni nanay na tinatamaan siya ng husto. Hindi na babalik ngayong gabi. Ipaalam mo kay Susan. Umakyat kami ni Jackie sa kwarto ni Susan. Pagkatapos ipakilala si Jackie bilang girlfriend ko, sinabi namin sa kanya ang nangyari kanina at ipinakita ang text ni Sandra. Katatapos lang namin nang pumasok ang kapatid kong si Barbara. Kinailangan ko lang siyang makilala, sabi ni Barbara. Jackie, anong ginagawa mo dito? Gusto kong sabihin ang isang bagay, pero nalaman na ni Barb. Nakuha rin niya, di ba? Sabi niya nang nakangiti. Tagal din. Susan, ito ang tita Barbara mo, at ang lalaking pumapasok ay ang tito Lou mo, asawa ni Barbara, sabi ko. Malalaman mo rin na sinasabi namin ang nasa isip namin, gusto mo man o hindi. Nagpaalam ako at pumunta sa nurses station, tinext si Sandra para itanong kung anong pizza ang gusto ni Susan. Sumagot siya na gusto ni Susan ang lahat maliban sa anchovies. Nag-order ako ng 3 extra large pizza at 3 2-liter na cola para sa mabilis na delivery. Tinawagan ko rin si tatay, pinapunta si nanay sa loob ng 30 minuto para sa pizza party. Sinira namin ang patakaran na bawal kumain sa loob ng 8 oras pero nasobrahan kami. Pumasok ang head nurse para pakalmayan kami pero umalis na may hiwa ng pizza. Maya-maya, pinahinto niya ako at sinabi, ang mga ginawa mo ay nagpagan sa kalooban ng buong floor. Hindi ako makakapagpasalamat ng sapat. 4:00 ng madaling araw, dinala nila ako at si nanay para ihanda sa operasyon. Sinuportahan namin ang isa't isa hanggang sa I will kami papasok. Gising ako hanggang sa tumalab ang gamot. Nang magising ako, tapos na. Ngayon ay dumating ang paghihintay at pagdarasal. Sinabi ni Dr. Proctor sa lahat na naging maayos ang bone marrow transfer, pero aabutin ng ilang oras para makita kung gumana. Nang marinig ito, nagsimula nang maghanda ang karamihan sa pamilya para umuwi. Jackie, sabi ko, ang pinakamasamang pasyente, pero hindi ako may sakit, sagot ko. Para kang toro sa tindahan ng porselana, impatient, unruly, at miserable. Ituloy mo yan, at magkakaroon ka ng masamang reputasyon, sabi ni Jackie sa akin. Sinabi ni Jackie na maayos ang kalagayan ng nanay ko. Nang makasigurado siya na stable ako, ibinalik niya sa akin ang phone ko. Ang unang mga text na nakita ko ay mula sa mga anak ni Jackie, parehong nagtatanong kung kailan niya makukuha ang engagement ring niya. Dad, kailan namin makikilala ang mga bagong kapatid namin? Jackie, matalino ang mga anak mo, sabi ko, ipinakita sa kanya ang phone. Sinabi ko sa kanila na pupunta ako sa Asgo para bantayan ka pagkatapos ng operasyon. Marami silang tanong, at lumabas ang buong kwento. Hindi sila nagulat. Sabi nila, Mom, palagi niya kaming tinatrato na parang anak niya. Karamihan sa mga kaibigan namin ay gusto na parang siya ang tatay nila. Palagi na namin siyang nakita bilang tatay namin, paliwanag ni Jackie. Binasa niya ang note at tumingin sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, magkakaroon tayo ng maikling engagement, sabi ko nang nakangiti. May balita ka ba sa twins? Si Sandra at ang nanay niya ay kasama si Susan. Maayos siya, kung iisipin ang lahat. Kahit na nakagamot pa siya, marami siyang tanong, sabi ni Jackie. Sinabi sa kanya ni Sandra ang tungkol sa pizza party. Hindi makapaniwala si Susan kung gaano siya kamukha ng kanyang tita at lola. Hindi siya makapaghintay para sa girls' day out kasama sila pag gumaling na siya. Hanapin mo ang pantalon ko. Gusto ko siyang makita mismo at pagkatapos ay tignan ng nanay, sabi ko. Sinubukan akong pigilan ng mga nurse, sinasabi na masyado pang maaga pagkatapos ng operasyon, pero nagpumilit ako, kaya umalis kami, magkahawak kamay. Nakakagulat, manageable ang sakit ko. Napansin agad namin ni Jackie ang paggaling ni Susan. Mas maganda ang kutis niya, at halos maiyak ako sa kislap sa kanyang mga mata. Sino sina Tammy at Timothy Stoddard? Tanong ni Sandra.
Ang mga anak ko, edad 13 at 11. Bakit? Sagot ni Jackie. Nakakuha ako ng Facebook friend request mula sa kanila ngayong umaga. Ganun din si Susan, sabi ni Sandra. Kailangan ninyong basahin ang ipinadala nila sa akin, sabi ko, ibinigay kay Sandra ang phone ko. Binasa niya ito, ngumiti, at ipinasa kay Susan. Gusto ko itong ibalik para idagdag ang mga numero nila sa aking mga contact, sabi ko. Pagkatapos ay tinanong ni Sharon kung pwede niya akong makausap ng pribado, kaya pumunta kami sa waiting room. Paul, nagkaroon ako ng mahabang usapan kasama ang nanay ko kagabi. Inamin niya na naalala niya ang galit ni tatay sa'yo pero hindi niya inasahan ito. Gusto ng mga anak ko na tapusin ang school year dito at pagkatapos ay tumira sa'yo. Gusto nilang palitan ang apelyido nila sa'yo at nararamdaman nila na hindi mapapatawad ang ginawa namin ni Arnold, sabi ni Sharon. Hindi ko sila kayang kontrahin. Nilinaw nila na pupunta sila sa korte kung tatanggihan ko. Hindi na nila ako pinagkakatiwalaan, at hindi ko sila masisisi. Papayagan mo ba silang pumunta? Alam mo ang pamilya ko. Hindi nila ako papayagang tumanggi, kahit anong maramdaman ko. Malugod ko silang tatanggapin, ganon din si Jackie. Kakailanganin lang namin ng mas malaking lugar. Aalisin ko ang kaso laban sa'yo kung papayag ka sa joint custody, sagot ko. Itutuloy pa rin ang kaso laban sa iba pang miyembro ng pamilya mo. Sapat na ang edad ng twins para magdesisyon sa iba pa. Pumayag si Sharon sa joint custody. Inalok kong bayaran ang pagpapalit ng pangalan nila, pero tumanggi siya. Bumalik kami sa kwarto ni Susan. Pinagmasdan kami ng mga babae ng mabuti. Jackie, mukhang kakailanganin natin ng hindi bababa sa 6 na kwartong bahay, sabi ko. Ngumiti si Jackie, at sumigaw ang mga babae sa tuwa. Sabi ni Sharon, mga anak, nagkasundo kami ng tatay ninyo na makukuha ninyo ang gusto ninyo. Kung papayag si Jackie, tatawagan ko ang abogado bukas para simulan ang legal na proseso para sa pagpapalit ng pangalan ninyo. Paul, Jackie, handa ka na ba para dito? Isang bahay na may teenage kids, tanong ni Jackie. Walang sino man ang handa. Pero nag-a-adjust tayo. Nasasanay pa lang ako sa ideya ng dalawang nagdadala ng pangalan ko, sabi ko. Gawing 4, gusto ka ring magpa-adopt ni Tam at Tim. Nilalagdaan na nila ang mga pangalan nila bilang Carlson, sabi ni Jackie. Tawagan ang firm ni Roger Mauser para simulan ang mga papeles, pagkatapos ay i-text ang mga bata para ipaalam sa kanila ang mga plano natin. Alamin natin kung aling lugar ang may pinakamagagandang paaralan para malaman natin kung saan hahanapin ang ating bagong tahanan. Kinuha ni Sandra ang phone niya, binuksan ang kanyang mga contact, at tumawag sa speaker. Hello, sabi ni Tammy. Sino ka, at ano ang gusto mo? Ito si Sandra, ang magiging ate ninyo, paliwanag ni Sandra. Kasama mo ba si Timothy? Mapapatunayan mo ba? Dahil hindi ko kaya, sabi ni Tammy. Tinuruan kami ni tatay na huwag sumagot sa mga tawag o mensahe mula sa hindi kilalang source nang walang patunay. Seryoso, ginagawa mo ba akong scam, Tammy? Magpapakasal kami ni Paul, sabi ni Jackie. Kausap mo ang anak ni Paul na si Sandra. Magiging Carlsons na tayong lahat. Papalitan namin ni Susan ang apelyido namin. At sinimulan na namin ng tatay mo ang proseso para i-adopt ka niya at palitan din ang pangalan mo sa Carlson, dagdag ni Sandra. Sweet, ipaalam mo kay dad na tagal na. Kumusta si Susan? Sagot ni Timothy. Kanina pa namin hinihintay na makarinig. Nagtinginan kami ni Jackie, nasaksihan ang unang usapan ng aming blended family. Pinisil niya ang kamay ko para suportahan ako. Gumagaling ako. Sabi ni Susan. So far so good. I-text ko kayong dalawa para may dagdag ninyo ang numero ko. Susan Sandra, ang tatay namin ang nag-iisang tatay na nakilala namin. Wala na ang biodad namin bago pa namin siya makilala. Mas magaling ang tatay ninyo kaysa sa mga magulang ng sinuman sa mga kaibigan namin. Matagal nang may gusto si nanay sa kanya. Pag nagsama-sama tayo,
Kailangan ninyong tanggapin na magkakapatid tayong lahat, wala nang iba pa, wala nang kulang. Hindi papayagan ni Natami at ako na may mock asira sa kanila, sabi ni Timothy ng mariin. Pumayag ang parehong anak ko. Si Jackie na may punong-puno ng luha sa mata ay sinabi, ipinapakita nila ang mga moralidad at pamantayan mo. Dapat kang maging proud. Sinapuso nila ang mga values mo. Ako din. Nagpaalam kami pansamantala at pumunta para makita ang nanay ko. Kasama niya si tatay nang pumasok kami, nagulat sila. Nakita ng tatay ko ang tingin ni Jackie na nagpangiti sa kanya. Alam niya na may nangyari. Nanay, sabi ko, gising ka na at naglalakad. Nakita mo na ba si Susan? Kumusta siya? Gumaganda ang kutis niya, at maganda ang kanyang kalooban, kaya mukhang maayos. Pero masyado pang maaga para malaman, sagot ko. Kailangan nating magkaroon ng seryosong usapan kung may oras kayong dalawa. Wala kaming pupuntahan, kaya gawin na natin, sagot ng tatay ko. Titira sa akin si Susan at Sandra pagkatapos ng school year. Papalitan nila ang apelyido nila sa atin, sabi ko. Pumayag si Sharon sa joint custody at sa pagpapalit ng pangalan. Ideya ito ng twins. Napakaganda, sabi ng pareho kong magulang. Hindi pa yan lahat, dagdag ni Jackie. Nagpa siya ang anak ninyo na gawin akong honest woman. Elizabeth, handa ka na bang tumulong sa pagpaplano ng kasal? Naluluha ang nanay ko, at malaki ang ngiti ng tatay ko. Hindi na nila kailangang sabihin na pumapayag sila, alam namin. I-adopt ko sina Tammy at Timothy, at kukunin din nila ang apelyido ko. Magsisimula na kami ni Jackie na maghanap ng bahay pagbalik namin, dagdag ko. Anong nagpaalis sa ulo mo sa likod mo? Tanong ng tatay ko. Alam naming lahat kung ano ang nararamdaman ninyong dalawa sa isa't isa. Sinusubukan kong kunin ang pag-aproba ng nanay mo para paluin ka para magtino, Earl Carlson. Kumilos ka, hindi ka nasa yard na nagbebenta ng kotse, sabi ni nanay. Jackie, napag-isipan mo na ba ang mga plano mo sa kasal? Hindi pa natin ito napag-usapan ng masyado, pero dahil pinagsasama natin ang tatlong pamilya, dapat itong maging family affair. Pwede si Barb na maging maid of honor ko, si El Paul ang best man, ang mga bayaw niya bilang ushers, si Susan at Sandra bilang bridesmaids, si Tammy bilang flower girl, at si Timothy bilang ring bearer. Tatay, sasamahan mo ba akong maglakad sa aisle kasama ang tatay ko? Sabi ni Jackie na may ngiti. Depende kung sino ang magbabayad ng bill at kung ang 19th hole ay may stock ng Jack Daniels, sagot ni tatay, tumatawa. Ano sa tingin mo, Paul? Tanong ni Jackie. Perpekto. Pagkakaisahin tayo nitong lahat. Kung yan ang gusto mo, gawin na natin, sagot ko. Dapat ba nating imbitahan si Sharon? Mariing sinabi ng parehong magulang ko, hindi. Nanay, tatay, sa mga susunod na linggo, ilalantad ng media ang marami. Kinakasuhan ko ang federal government, ang mga magulang ni Sharon, at ang kanyang asawa. Naniniwala ako na si Sharon ay biktima rin tulad ko. Binayaran ko ang presyo noon, at ngayon ay nagbabayad si Sharon sa mga paraan na kaya lang nating isipin, paliwanag ko. Iniisip niya na nawala na sa kanya ang kanyang mga anak magpakailanman. Ang pag-imbita sa kanya ay makakatulong sa twins at sa kanya na bumuo ng bagong relasyon at mag-move on mula sa nakaraan. Tumingin sa akin si Jackie at ang mga magulang ko nang may paghanga. Saan galing ang karunungan na yan? Tanong ng tatay ko ng seryoso. Marami akong natutunan sa mga nakalipas na araw, sagot ko, hinahawakan ang kamay ni Jackie. Ang pagdating ni Sandra ang nagpabalik sa akin sa buhay. Bumalik kami sa kwarto ko, at nakatulog agad ako, pagod mula sa operasyon. Nanatili si Jackie sa tabi ko at nanood ng balita. Sina Christopher McCormack at Arnold Press ay inaresto dahil sa pagsisinungaling sa FBI. Ang taong nasa likod ng kontrata sa buhay ko ay naging state's evidence. Inilabas ng abogado ko ang mga detalye ng pagkatanggol ko sa FBI, na nagdulot ng internal review. Nang magising ako,
Sinabi sa akin ni Jackie ang mga nangyari. Sinabi sa amin ni Dr. Proctor na papakawalan kami ng nanay ko sa susunod na araw. Kakailanganin ninyo ng mga follow-up at ay patanggal ang mga stitches ninyo, sabi niya. Mas maganda ang kalagayan ni Susan kaysa sa inaasahan. Ang malaking tanong ay kung paano siya tutugan habang inaalis na ang mga gamot niya. Kinausap namin ang mga magulang ko, na nagpa siya na huwag umalis sa lungsod hanggang sa maging maayos ang kalagayan ni Susan. Sasabay silang lilipad sa amin pabalik sa private plane na binok ni tatay sa parehong hotel ni Jackie, at inutusan ang bus driver na bumalik sa mga susunod na araw. Inilantad ng media ang panlilinlang, paninira sa likod, at mga political deal na sumire sa aking kasal at career. Gumugol sila ng isang araw na tinatalakay kung paano manipulahin ng tatay ni Sharon siya para maniwala sa mga chismis at kasinungalingan. Publicly na pinag-usapan si Sharon na parang palaka. Pupunta kami ni Jackie para bisitahin si Susan sa huling pagkakataon bago umuwi. May pagmamalaking sinabi ni Dr. Proctor na nasa daan siya tungo sa ganap na paggaling. May sigurong hindi gusto ang negatibong press tungkol sa mga nakaraang pakikitungo ng Fed sa akin dahil pinagbigyan ang security release na hinihintay namin ng publisher ko. Mahigit 1 milyong hard copies ang ilalabas sa merkado sa loob ng 2 linggo. Nagpa-deliver ako ng 2 first editions sa loob ng magdamag. Pagkatapos ko silang lagdaan, binalot ni Jackie, at itinago namin ang mga ito sa shopping bag. Sinigurado namin na nandun si Sandra pagpasok namin sa kwarto ni Susan. Itinakda namin ng tatay mo ang petsa ng kasal para sa unang weekend ng Agosto. Magiging maid of honor ko ang tita Barbara. Nagtataka ako kung papayag kayong dalawa na maging bridesmaids ko, tanong ni Jackie. Sumigaw si Susan, hell yes, Jackie. Noong una akong pumasok sa opisina ni tatay, takot na takot ako. Nakilala mo agad ako at sinabi, anak ka ni Sharon. Paano natin ito haharapin? Nagulat ako na tinanggap mo ako mula sa unang araw. Proud akong mapabilang sa wedding party mo, kung papayagan mo akong tawagin kang nanay. Pinanood ko habang nagyakapan silang tatlo. Napakagandang makita si Susan na tumalon mula sa kama. Nang kumalma ang mga bagay, kinuha ko ang mga regalo at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang nilagdaang first edition ng libro ko na may mensaheng, sa isa sa 2 pinakamagandang babae na tumatawag sa akin na tatay, nang may pagmamahal, Jason Blackstone, o Paul Earl Carlson. Natuwa si Susan nang buksan niya ito. Ito ang pinakamalaking libro ko pa, mahigit 600 pahina. Nagliwanag ang mukha niya sa pagmamalaki dahil alam niyang hindi pa ito nailalabas. Binuksan niya ang cover, nakita ang note ko, at pagkatapos ay hindi na niya kinaya. Tatay, marami ka nang nagawa, hindi ko kailangan ito, humihikbi niyang sabi, tumatakbo sa aking mga bisig. Bago ka dumating sa buhay ko, sinabi ng hospital staff na ilang araw na lang ang natitira sa akin. Alam din ni Sandra. Hindi ko alam kung bakit siya umakyat sa atep, pero natutuwa ako dahil dinala ka niya sa amin. Niyakap niya ako ng mahigpit, at pinanood kami ni Sandra sa loob ng ilang segundo. Tatay, dapat mong malaman na naniniwala si Dr. Proctor na kung isang transplant lang ang nakuha ni Susan, hindi ito gagana. Ang double transplant ang nagpagulat sa kanyang katawan para tumugon. Sa nakalipas na 6 na araw, tumaba siya ng 10 pounds, paliwanag ni Sandra. Hindi ko alam kung darating ka, pero hindi ka nag-alinlangan. Nagdala ka ng isang tribo. Salamat sa pamilya na binubuo ko, nababawi ko ang aking best friend. Kumusta ang nanay mo? Tanong ko, sinusubukang baguhin ang tono. Nag-file siya ng divorce, nagpapa-therapy para harapin ang habang buhay na kasinungalingan. Naiintindihan na niya ngayon kung ano ang pinagdaanan mo at nahihiya siya, sabi ni Susan. Sabi niya, tanging ang taong naranasan ito ang makakaintindi na ito ay isang buhay na impyerno. Ang kanyang trabaho at mga kaibigan ang kanyang suporta. Malakas si nanay at malalagpasan niya ito. Ang susi ay ang muling pagkakaroon niya ng tiwala.
Sa ngayon, hindi niya alam kung sino o ano ang paniniwalaan. Sandra, kahit na may suporta ng pamilya, maaaring tumagal ng maraming taon para mabawi ang tiwala. Kailangan nito ng hindi inaasahang gawa ng pananampalataya. Para sa akin, ito ay si Sandra na naglalakad sa pintuan ng opisina ko, sabi ko. Salamat sa Diyos na ginawa mo. Pinaniwala ako ni Paul na mamamatay akong matandang dalaga na naghihintay sa kanya, dagdag ni Jackie ng may katatawanan. Ngayon, mga anak, tumayo kayo sa tabi ng tatay ninyo para makunan ako ng ilang litrato. Ang pinakamaganda ay magiging 8x10 para sa kanyang desk. Nang bumaba kami sa eroplano, nagulat kami sa mga magulang at anak ni Jackie na nandun para salubungin kami. Halos patumbahin ako ng mga bata dahil sa kanilang excitement, na kumalat sa aming lahat. Nasiyahan ang tatay ko na marinig silang tawagin akong, tatay. Napagtanto ko na magkakaroon si Timothy ng 2 nakatatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid, tulad ko. Niyakap ni Tammy ang nanay ko at sinabi, Nanay, natutuwa ako na magiging lola ko kayo. Nagmuni-muni ako kung gaano kabilis nagbabago ang buhay ko nang may hindi inaasahang pagpapala. Nagpasya kami ni Jackie na itulak ang aming mga plano bago kay Sandra hanggang pagkatapos ng kasal. Alam ni Jackie ang mga pangangailangan namin, kaya hinayaan ko siyang maghanap ng bagong tahanan. Nagbigay ito sa akin ng oras para isulat ang aking unang fiction book. Ang mga naunang gawa ko ay naglantad ng katiwalian at cover-ups. Nakipag-ugnayan kami sa twins, at nakahanap si Jackie ng isang 20-acre na property na may barn na kailangang ayusin. Gumaganda ang kalagayan ni Susan at bumalik sa paaralan ng part-time. Kumuha kami ng firm para idisenyo ang bahay namin na may steel at brick, kasama ang outdoor kitchen, malaking patio, pool, at isang 4 na bay na garage. Ang pagbawas ni Jackie ng oras sa opisina ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na magtrabaho ng mas husto, kasama ang isang editor mula sa aking publisher. Sumulat ako ng mahigit 300 pahina, naglathala ng aking unang libro sa ilalim ng aking tunay na pangalan. Ginamit ni Sharon ang aking abogado para diborsyuhin si Arnold, nakakuha ng alimony at gastos sa edukasyon. Nasa mediation ang mga kaso ko dahil nawalan na sila ng lakas para lumaban. Hinihintay namin ni Tammy, Timothy, at Jackie ang pagdating ng twins pagkatapos ng kanilang huling araw ng paaralan. Nakita sila ni Timothy na nagmamaneho papunta sa aming bagong driveway. Lumabas kaming lahat para salubungin sila. Nang bumaba sila sa Explorer, napagtanto ko na napakaganda ng paggaling ni Susan kaya hindi ko siya makilala kay Sandra. Bumulong si Jackie, aalamin natin. Dinadala ni Timothy, na gumaganap bilang kuya, ang kanilang mga bagahe habang ipinapakita ni Jackie ang bahay. Sa opisina ko, nakaupo sa aking desk ang 3 kopya ng aking pinakabagong libro, Unexpected Blessings. Ito ay isang fictionalized na kwento ng Amin.